Pag-usapan at mabigyang linaw ang mga isyong legal at konstitusyonal na may kinalaman sa pag-aresto sa dating Pangulo at ang pagpapadala ng gobyerno sa kanya sa The Hague, Netherlands. Iminugay naman ni Kitty Duterte na isa po sa mga pangunahing issue sa oral arguments ay kung nilabag ba o hindi ang mga constitutional rights ni dating Pangulong Digong sa mga hakbang pong ginawa ng gobyerno laban sa kanya. Ngayon din kung may jurisdiction ba ang ICC, International Criminal Court, na dinggin po ang mga kasong crimes against humanity na inihain laban sa dating presidente. Naman nagawa nito ng miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. Ayan po, naghain po ng petisyon ang anak ni dating Pangulong Roa Duterte. O para sa akin ay hindi dati Pangulong Roa Duterte na po. Para sa akin, ang Pangulo ko ay si Tatay Digong. Kaya yan po na dumulong na po sa korte ang anak ni Pangulong Duterte, si Tatay Digong. At dito po may latest update para sa mga abogado ni Pangulong Duterte tungkol dyan sa The Hague. Kaya dyan sa pagdating ng mga abogado niya ay mas lalo pang pinalakas ang depensa. Dito po mapapanood nyo sa video ito kung paano palalakasin ng mga depensa. Dahil dito kasi unang-una, ipapakilala po dito ang bagong abogado ay bagong defense ng Duterte groups. Si Pangulong Duterte sa grupo niya. Ngayon, ano kaya masasabi rito ng mga makakaliwa? Dahil unang-una, 'di ba para palagay natin na abogado ng mga biktima, si Attorney Conti, ano kaya magiging laban niya rito sa mga depensang bigatin na mga abogado ni Pangulong Duterte? Kaya eto, bago po natin simulan ang video ito, ay welcome po muna sa aking channel. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito, simulan po natin. At simulan po natin sa pinakauna. Mga balita. ICC, isang malaking hamon sa konstitusyon ng Pilipinas ayon sa isang law expert, si Prince Tripoli sa report. Yun na, ang preliminary report lang ng Senate Foreign Relations Committee, dami ng mali. So, yun, kailangan pa ang further inquiry kasi alam mo kung wala yung dalawang inquiry, first, saka yung second, wala tayong nalalaman yung mga ibang mga details na lumalabas. Ito ang naging komento ni Attorney James Reserva, isang law expert, kaugnay sa patuloy na investigasyon ng Senado sa iligal na pagdakip at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Iginiit ng abogado ang kahalagahan ng transparency sa Senado upang maresolba ang nasabing problema. Oo. Kailangan sa Senado umatin sila. At kailangan na maging transparent sila sa pagsagot nila diyan sa Senado. At ito man lang, no? Etong na kaninang pagdinig sa hearing sa Senado. Soplak naman yung mga gumawa ng kabalastugan. May balita pa po ako binubuli daw siya ng Senado. Si mga senador. Paano ka ibubuli ng mga senador? Sagutin mo ng tama yung mga tanong ng senador. Kasi pag may nakitaan ka ng butas sa mga sagot mo, yan, talagang hindi naman sila nang bibuli. Talagang uungkatin talaga nila . Ganyan ang mga nag-iimbestiga. Pero ikaw ang nagsasabi na bully ka, pinubuli ka ng Senado. Posible. That's the essence of the right of the people to information on matters of public concern. Ito ang pinaka-fundamental na... Ito pa isa pa tong traitor na to. Itong nasa talagang manggigigil ka lang talaga sa ginawa nila, no? Imagine, naging agresibo pero hindi nila sinunod ang batas. Kaya yan, paano nila may pagtatanggol ang mga ginawa nilang mali diyan sa Senado? Principle diyan sa hearing na ito, the right of the people
on matters of public concern to know. Dagdag pa ni Atty. Reserva na sa konsepto ng extraordinary rendition, ang isang tao ay palihim na kinukuha sa isang bansa upang harapin ang kaso sa ibang lugar. Bagay na nangyari ngayon kay dating Pangulong Duterte. Tama. Wala pang nangyari yung extra rendition sa atin. I remember yung isang congressman na naipalabas by way of yung extradition treaty between the US, yung si former Congressman Martin Lunes, lumaan talaga yun sa proseso. Mayroong extraordinarily rendered dito. Po, hindi ko natin, hindi citizen, yung dating isang malaking official ng French government na found to be hiding here in our country. He was extracted parang secretly para to face trial in France. Wala yun, parang tinago yun sa media. But yung Filipino citizen na extraordinarily rendered, first time pa yan nangyari kay former President Rodrigo Duterte. First time na nangyari talaga. Dahil unang-una, history to. Talagang history ng pagtatraidor at history ng biktima ng pagtatraidor. Siyempre, history ng presidente ay pinadala sa ibang bansa. Ito po, tuloy po natin. Iwanag pa ni Atty. Reserva na sa ilalim ng konstitusyon ng batas, kapag may banggaan umano sa pagitan ng batas ng bansa at ng international law, ang unang hakbang na gagawin ng korte ay resolbahin ang nasabing problema. Inamin naman ito, nagigil siyang malaman kung paano ito didesisyonan ng Korte Suprema. Sa huli, inahayag ni Atty. Reserva na parang sinisira mismo ng Pilipinas ang sariling konstitusyon dahil sa nangyari sa dating Pangulong Duterte. Paano mo namang sisirain lahat ng mga ginawa nila illegal. Lahat ng mga ginawa nila kay Pangulong Duterte wala sa batas. At isang malaking insulto anya ito para sa bansa dahil gumagana naman ng maayos ang hudikatura. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Alas 6:38 sa buong kapuluan, Philippine Standard Time. Kinumpirma po ng Korte Suprema na natanggap nito ang petisyon hinggil po sa kahilingan na magkaroon ng oral arguments para sa habeas corpus petition na isinampa para kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ang mosyong ito inihain po ni Ms. Kitty Duterte noong Lunes, Abril 7 kahapon po ito. O nakarang araw pa pala. Ayon sa mga petitioner, mahalagang oral arguments para masusing mapag-usapan at mabigyang linaw ang mga isyong legal at konstitusyonal na may kinalaman sa pag-aresto sa dating Yan, magiging patas dyan. Ayan korte na yan. Magiging patas ang laban dyan. Kaya kayo, kapag pinatawag kayo na gumawa ng pag-aresto kay Pangulong Duterte, kailangan nyo pumunta dyan. Dahil ipapaliwanag nyo kung ano yung mga ginawa nyo at kung tama ba yung mga pinagagawa nyo. Kailangan nyong masagot lahat-lahat yan. Buti na lang, yung korte. Pero iba pa yan sa Senado. Dikdik na kayo na dikdik kayo sa Senado. Mas lalo pa kayong didikdikin dito. Dahil ito, puro mga magtatanong sa inyo ay mga puro na abogado. Mga justices, associate justices. Talagang paikutin yung ulo ng justice. Magagaling yung mga yan. Paano nyo paikutin ang mga utak na mga yan? Talagang mapipipi at didikdikin kayo dyan sa Supreme Court. Pangulo at ang pagpapadala ng gobyerno sa kanya sa The Hague, Netherlands. Iminagahin naman ni Kitty Duterte na isa po sa mga pangunahing issue sa oral arguments ay kung nilabag ba o hindi ang mga constitutional rights ni dating Pangulong Digong. Para sa akin, hindi. Mga hakbang pong ginawa ng gobyerno laban sa kanya. Tama. Ba ang ICC, International Criminal Court? Para sa akin, nilabag nila ang batas. Nadinggin po ang mga kasong crimes against humanity na inihain laban sa dating presidente. Naman nagawa nito ng miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. Nais din ito mabigyan ng linaw kung labag ba sa batas ang pagkikipagtulungan ng Administrasyong Marcos Jr. sa ICC. Isa po sa mga itatanong ay kung ang petisyon ay moot o wala ng bisa. Kaya ng pahayag ng Department of Justice. Sa pamamagitan po ng oral arguments, layunin po ng petitioner na magkaroon ng mas malinaw na interpretasyon sa mga magkakasulungat na pananaw at posisyon ng mga petitioner at respondents kaugnay ng habeas corpus petition. Sunshine Newsflash. Samantala, opisyal ng bahagi ng legal defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayan po, nag-hire sila ng bagong abogado. Defense team para mabuo ang kanilang team. Mabuo ang kanilang grupo
na didepensa sa ating mahal na Pangulo na si Rodrigo Digong, Tatay Digong Duterte. Ang batikang French lawyer na si Attorney Dov Jacobs. Biyo mo? Siyang italaga bilang Associate Counsel para sa kasong Crimes Against Humanity na kinakarap ng dating Pangulo. Batay sa dokumentong inilabas ng ICC, hiniling noong April 2, 2025 na si Attorney Nicholas Kaufman, ang lead counsel ni Duterte, na mapasama si Jacobs sa legal defense team bilang Associate Counsel. Kinumpirma ng registry ang appointment ni Jacobs noong April 3. Una lang sinabi ni Kaufman na buo na ang defense team ng dating Pangulo para sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa laban sa kanya sa ICC. Nakita nyo? Ano kaya ano kaya ang maging laban dito ni Attorney Conti? Di ba? Mga batbatkan at mga kumbaga masasabi na nating mga master na abogado. Pirma rin ng kampo ni Duterte na wala ni isang Pilipinong abogado sa kanilang defense team sa ICC. Kasunod ng pagkakatalaga kay Attorney Jacobs, may lumilinaw na mas lumilinaw na ang magiging legal na direksyon ng kampo ni dating Pangulong Duterte habang Iyan ang magandang balita. Diba? Iyan ang update news. Iyan yung magandang balita na lumilinaw na po. humarap ito sa investigasyon ng ICC. Samantala, Attorney Nicholas Kaufman tinawag po na big shots ang mga kinukuhang abogado para kay dating Pangulong Duterte. Si Anton Cero mula sa The Hague, Netherlands, sa detalye. Kinumpirma ni Attorney Kaufman ang pagkatalaga ni Attorney Jacob sa kanyang kupunan upang tumulong sa defense team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang isang kilalang eksperto at may malalim na kalaman sa mga usaping may kinalaman sa jurisdiksyon ng International Criminal Court. Opisyal ng bahagi ng legal defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang batikang French lawyer na si Attorney Dov Jacobs matapos siyang italaga bilang Associate Counsel para sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ng dating lider. Batay sa dokumentong inilabas ng ICC, hiniling ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni Duterte noong April 2, 2025 na mapasama si Jacobs sa legal defense team bilang Associate Counsel. Kinumpirma ng registry ang appointment ni Jacobs noong April 3. Inilahan ni Kaufman kung bakit niya piniling kunin si Jacobs bilang Associate Counsel. He will be assisting me on one very discreet issue. Malamang ang grupo ni Attorney Conti baka kinakabahan na. Ano, diba? Yung mga biktima, galing-galingan nyo na. Sabagay, yung mga biktima, nasa na nga pala yung mga biktima? He's an international humanitarian lawyer and academic, very well known. He's a member of the Leiden University. He lectures there. People in The Hague know him very well. And he's also a proponent of one of the issues which is, how can I put it, central to this case. And if you've been following the debate, the academic debate which has surrounded the jurisdictional issues, you will realize why he is now in our team. Dagdag pa ni Kaufman, isang big shot si Jacob sa larangan ng batas. As far as I'm concerned, he's an extremely big shot. But then that's just my view, okay? I wouldn't have hired him if I felt he wasn't a big shot. So I only hire big shots. Dagdag pa ng abogado, ipaglalaban niya si Duterte hanggang sa huli. Until the end, until he is walking out of that prison here. Samantala, sinagot naman ni Kaufman ang pahayag ni Jose Clear Castro ng Presidential Communication Office na magiging mahirap ang pagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Gayunpaman, sinabi ni Kaufman na mananaig pa rin ang prinsipyo ng presumption of innocence sa kaso ng dating Pangulo. No, tama. Mananaig pa rin. Kaya kayo dyan, mga grupo ng biktima, na biktima raw daw, at ang grupo ni Attorney Conti, wag na po kayong mag-iimbento dahil hindi yan makakalusot sa mga abogado ni Pangulong Duterte. Ganyan po talaga. Wag na po kayong mag-imbento ng kaso para laban kay Pangulong Duterte. Well, first of all, I'm glad that the palace has acknowledged the basic presumption of innocence because the former president is innocent until proven guilty. Patungkol naman sa umano'y harassment sa mga pamilya ng umano'y biktima ng extrajudicial killings, marin itong itinanggi ni Kaufman. Sabi niya, wala itong koneksyon sa kanilang kampo. Oh, di ba? Malamang, ano magiging connection? Direkta ba? Direkta ba na naging biktima? Yan? Hindi po. Wala akong direksyon at wala akong direktiba na makakasuhan si Pangulong Duterte. Laban dyan na, pinaglalaban ng mga biktima na yan. Ibig sabihin, si Pangulong Duterte ba ang mismong direkta na may kasalanan dyan? Di po. Malamang may mga pagkakamali rin ng mga pulisya. Doon, nung magkamali ang mga pulisya, napakulong po yun.
na parusahan naman yun. Pero si Pangulong Duterte hindi po nagkamali dyan. Marami pong may programa po si Pangulong Duterte tungkol dyan sa tukhang na yan. Yan, yung tukhang. Yan yung programa niya. Binibigyan niya ng pangalawang tsansa yung mga adictus. Diba? Now, regarding whatever might have been said about harassment of witnesses, that is certainly not coming from our court. I can stress that time and time again. We have gone on the record and we have asked people to respect the judicial process. There is no harassment coming from our quarters whatsoever. Mula dito sa The Hague, Netherlands, ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News. Samantala, Yan po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.